Ano bang katotohanan? Ano ba talaga ang totoo? Dahil kaya po nakakapagtanong ng ganito kasi marami pong lumalabas ngayon ng mga balita na meron na daw warrant of arrest kay Duterte at kanyang kasamahan na galing sa ICC. May nagsasabi naman na hindi na daw ho nagpapakita ang ICC. Walang announcement, walang press conference. Anytime, pwede ho talagang ipatupad ang warrant of arrest or maglabas ng warrant of arrest. Yan po yung mga pinag-uusapan eh. Okay? May nagsasabi nga na noong February pa raw na ilabas, na i-issue ang warrant of arrest. So malamang, baka nga po meron ng malalim na ugnayan ang ICC, Interpol at ang ating administrasyon. Kasi kung yung mga gunita, noon pa sinabi na ng DOJ Secretary at ng Malacanang na sa oras na magkaroon ng warrant of arrest ay kanilang susundin ito at ipapatupad. Kaya po lumakas na naman ang isyong ito na walang makapagkumpirma, makapagsabing totoo kung may warrant of arrest o wala dahil wala nga pong formal announcement dahil hindi daw naman po ginagawa talaga yan ng ICC. Dahil ang purpose nga yan, siyempre gusto nilang maipatupad ang warrant kung meron na talaga at nang hindi anya maingay sa media. Ibig sabihin, kung meron, gusto nila mabilis ang galawan. At yung coordination sa gobyerno, hindi huwin mawawala. At pwede rin niyang itago o hindi i-expose ng pamahalaan. Dahil ang pamahalaan, susuporta lang kung Interpol ang aatasang magpatupad ng warrant of arrest. Kaya po lumakas ang isyong ito, bumalik na naman ang usaping ito dahil nga ho sa biglang pag-alis ni Duterte. Sabi ko nga, yun ba ay bahagi ng pagtakas o ito ay talagang meron lang rally o meron lang personal na biyahe sa Hong Kong. Alanganing oras ho kasi nung Friday ng gabi. Okay, so pwedeng Davao to Manila, Hong Kong, after Hong Kong, pwede pa yan magpunta sa iba't ibang mga lugar sa China. Dahil alam naman natin na yan ang mga posibleng puntahan kung ayaw niyang magpahuli o kung meron talaga siyang iniiwasang warrant of arrest. Okay? So, maliban po kay former President Duterte, si Sara Duterte, parang ang lumalabas ngayon, wala rin sa bansa. Ito ba'y umalis din? Saan nagpunta at bakit umalis? So, parang lumalabas ngayon ang mag-amang Duterte wala daw sa Pilipinas. Pero ang nakita mga picture, na ipakita ko na rin doon sa isang video natin kahapon, sa isang channel natin, ay talagang umalis si Digong, sumakay ng eroplano patungo ng Hong Kong. Si Sara, wala hong lumalabas na gano'n. Pero may balita na wala rin dito sa Pilipinas. Okay? Nasa kanyang kampo na yan kung magdi-deny o i-confirm nila kung totoong wala talaga sila at ano ang dahilan bakit sila umalis ng ating bansa. Kung yung mga gunita, si Sara Duterte sinasangkot din ng mga testigo before ICC sa di umano'y crime against humanity, human rights violation ng ito po ay mayor ng Davao City. Okay? Ganun po ang galawan. So, ano sa tingin ninyo? O kayong mga OFW, mga Pilipino sa Hong Kong, meron ba kayong idea na anong ginagawa ni Duterte dyan? O kung saan man bansa, nandoon naman itong si Sara, kung talagang lumabas ng bansa, mamamonitor yan ng mga Pilipino. Kayo ang nandyan, alam na niyo siguro. Malalaman at malaman nyo kung namamasyal yan o kung ano mga galaw. Okay? Pero ang pinag-uusapan ngayon, kung totoong may warrant of arrest, walang pupunta nitong mga ito kung hindi sa China. Kasi identify naman silang malapit sa China. Baka sila umaasang mabibigyan ng proteksyon na kapag may warrant of arrest, baka hindi kayang ipatupad ng ICC ang warrant of arrest against Duterte kung meron man. Okay? Anyway, kanilang karapatan yan o kanilang diskarte yan. Pero ang warrant of arrest kailanman, hindi naman pwedeng takasan yan. Wala kang peace of mind, wala kang katahimikan kapag mayroong warrant of arrest. Dahil lagi kang hahanapin, lalo na kung Interpol ang magpapatupad kasi kahit saan yan. International Police. Interpol. So, meron tayo rito, mga counterpart ng ibang mga bansang merong Interpol ay ang ating Interpol NBI na hindi naman ho natin pwedeng ibaliwala yan dahil malaki ang tulong ng Interpol sa Pilipinas. Kaya ho, hindi tayo pwedeng tumanggi. So, anong tingin ninyo?
Anong nangyayari? Bakit ganito? Meron bang mga development talaga? Ganitong mga pangyayaring hindi nila kinukumpirma, hindi nila inihahayag ang katotohanan? Or lumalabas ngayon na pinag-uusapang meron na? Okay? So, alam nyo, kung meron na talagang warrant of arrest, gobyerno ang unang makakaalam yan. Pero hindi yan pwedeng i-expose ng gobyerno ng ganun-ganun lang kung walang approval mula siguro sa mga authority ng ICC. Kasi gusto nga nila ay yung walang masyadong political. Kasi ang ICC, ang International Court, hindi ho yan namumulitika. Ang kanilang pinagbabasihan dyan ay reklamo, ebidensya. Kung may basihan, gagawa sila. Okay? Hindi yan katulad dito sa atin na lahat ng galaw, puro publicity. Lahat ng galaw, puro politika ang galawan. So sa kanila, hindi. Kaya kung ang halimbawa, ang request ng ICC ay hindi dapat i-expose ang warrant of arrest, coordination lang para hulihin ang dapat hulihin, ipatupad ng Interpol o ng Philippine National Police, ganun lang ang magiging sitwasyon. Hindi ho magiging hindi i-expose para ho mabulabog o kung ano man. Pero dahil nga po sa walang nagkukumpirma, walang nagpapatotoo, kaya nga po pumutok ang balitang ito na pinag-uusapan na naman. Kung ano man ang kaganapan, ay di ating aabangan. Wala naman hong magagawa ang gobyerno kung hindi tumulong kapag kami warrant of arrest na. Okay? At alam naman natin, nung isang taon pa, 2024, ang issue ng warrant of arrest pinag-uusapan na. Pero hindi naman natin control ang kapangyarihan ng ICC. Ang nagsasabi lang at naghahayag na posibleng meron ay yung mga complainant, abogado ng mga complainant before ICC. Sila kasi merong access tumanggap at kumuha ng impormasyon kung anong development sa kailang kasong ipinail against mga Duterte at iba pa tungkol sa crime against humanity. So kung magkakatotoo ito, naku, apektado dyan ang Team Duterte candidate. Kasi pag si Duterte hindi na halos makagalaw tungkol sa kampanya dahil nga sa may mga problema siya, wala na. Nagkakaroon lang naman ng tao sa kanilang rally kahit kakaunti na nga sila pag nandun si Digong Duterte. Pag yung mga individual candidate ng PDP Laban, ninalakaw talaga. Sila na lang. Meron nga isang kandidato sila, nagagalit, pati media, sinisisi. Bakit hindi binabanggit ang kanyang pangalan? Aba, sandali. Mr. Politico. Pag ganitong eleksyon, bakit naman maghahanap ka ng publicity? Ay, ang publicity pag eleksyon, may bayad yan. Sa radyo, sa telebisyon, sa anumang maging sa pahayagan, may bayad yan. Walang libre kapag politika, pagkakampanya. Ay gusto yata ng politiko ay libre, banggitin daw ang pangalan niya. At hinahanapan niya ang media, wala daw suporta sa kanya. Sandali, ang politika at kampanya, personal ambisyon yan. Personal na galawan yan. Hindi yan obligasyon ng media na ikaw ay tulungan. Hindi obligasyon ng kung sino man na tulungan ka. Kasi yan ay sarili mong galaw at sa iyong paniniwala. So kumayod ka. Huwag mong sisihin ng ibang tao kung bakit ikaw ay hindi nababanggit, hindi ka umangat sa mga survey dahil yan ay sarili mong plano sa buhay. Walang kinalaman ng ibang tao. Ayan, paalala lang kung sino man yon. Bahala na kayong discovery niyan. Sa public pinag-uusapan niya mga reklamong ganyan eh. Matatawa ka lang pagka ganyan na nababasa mo eh. So please like and share ng ating mga video pinag-uusapan dito sa aking mga channel.